Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation ngayon dyan sa may EDSA Guadalupe. Unahin natin na sa left side ng inyong mga screen. Maluwag ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan yung northbound lane ng EDSA. So yan yung mga galing Pasay, galing Makati, papuntang Mandaluyong, papuntang Quezon City at papuntang Monumento. Sa mga oras na ito, wala pang magiging problema ang mga motorista. Although pagdating nyo dyan sa may malaking mall, sa may Mandaluyong, nagkakaroon ng pagbagal sa area na yan. Samantalang nasa right side ng inyong mga screen, may konting pagbagal. Pero yan yung mga galing namang Mandaluyong, papunta ng Makati at papunta ng Pasay. Holy Tuesday na mga karangkada, April 15, 2025. Pero dito sa PRTV Prime Studios, tuloy pa rin ang pag-arangkada ng mga may init na balita. Ako po si Jack Batallones. Walang iwanan, walang palalampasin. Kasama nyo pa rin sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at sa lahat ng FMR stations nationwide. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Jeffrey Hernaez at ito ang Arangkada Balita. Babaeng binugbog, ginahasa at pinagnakawan pa, iniwang agaw buhay sa isang sementeryo. Vice President Sara Duterte, isinemento na ang suporta kay re-election ni Senator Amy Marcos sa itim ad campaign. Pangampanya sa Huwebes at Biyernes Santo, bawal. Election offense raw yan ayon sa COMELEC. Malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo, umarangkada ngayong Martes Santo. Mga biyahero, unti-unti nang dumarami sa mga terminal, pantalan at paliparan. Seguridad, mas hinigpitan. At Katy Perry at 5 iba pa nag-trip sa outer space. Pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Isang babae ang binugbog, ginahasa, pinagnakawan at inabandona sa isang sementeryo sa Tarlac. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Nanlalata, puno ng pasa at sugat sa mukha at walang saplot pang ibaba ang 28 anyos na babae na natagpo ang inabandona sa sementeryo sa Barangay San Nicolas, Banban, Tarlac noong Sabado. Agad siyang dinala ng pulisya sa pagamutan. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, pumunta ang biktima sa Barangay Dolores, Mabalacat City, Pampanga noong Biyernes para bisitahin ang kanyang tiyahin. Nakunan pa siya ng CCTV na pumunta at umalis sa lugar ng kanyang tiyahin. Hindi niya po kilala, ma'am. Base po sa kanyang kwento, habang siya po ay pauwi, pabalik po ng Tarlac City, ma'am, kasi siya po ay galing sa Barangay Dolores, Mabalacat po. So, nakasakay niya lang po yung lalaki sa tricycle at ang sabi po sa kanya is kung okay daw po sa kanyang sumama hanggang Kapas, yun po ang pagkakabanggit sa kanya. Nakunan din ng CCTV ang biktima habang nakikipag-usap sa isang lalaki na nakasuot ng dilaw na long sleeves at shorts. Ayon sa mga pulis, ang lalaki ang huling nakasama ng biktima at nakitang papunta sa sementeryo. Yaya po siyang makipagtalik po nung lalaki. Nung hindi po siya pumayag, siya po ay sinikmuraan base po sa kanyang statement, ma'am. Tapos sinakal po. Kasalukuyang nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Naniniwala ang mga otoridad na ginahasa ang babae at kinuha pa ang cellphone at pera nito. Sa tulong ng CCTV, natunto ng suspect kinabukasan. Nakuha sa kanya ang cellphone ng biktima. Ang balak niya po siya nang gawin is pagnakawan lang, ma'am. Nahaharap sa kasong rape at attempted murder ang suspect. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Isang fetus ang natagpuan sa isang basurahan sa Cebu City. Narito ang report ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa isang transparent box, nakita ng isang garbage collector ang isang fetus sa barangay Mambaling sa Cebu City nitong linggo ng gabi. Batay sa investigasyon ng mga pulis, kukunin niya sana ang transparent box dahil nanghihinayang siya at magagamit pa raw ito. Nang buksan, doon tumambad ang fetus. Agad niya itong inireport sa mga otoridad. Nang siyasatin, napag-alamang nasa 5 o 6 na buwang gulang pa lamang ang fetus na itinapon sa basurahan.
Inaalam na ngayon kung sino ang responsable sa krimen, pati na ang mga kuha ng CCTV sa lugar. Dinala na ang fito sa punerarya para mabigyan ng maayos na burol. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Kinumpirma ng abogado ni dating Police Colonel Royina Garma na nag-apply ito ng asylum sa Estados Unidos. Ayon kay Attorney Emerito Kilang, isinampa ang asylum application noong November 2024 matapos maaresto si Garma sa US dahil sa kanseladong visa. Git ng abogado, humihiling sila ng hearing para sa asylum request. Ngunit mahigpit anya ang proseso sa ilalim ng US government kaya wala pa ring itinakdang petsa para sa pagdinig. Nauna nang na-schedule ang hearing noong April 2 pero ito'y nakansela. Si Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo ay ang ituturing na utak sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Dating opisyal ng PCSO at dating police colonel na si Royina Garma, ilang kontrobersya ang kinakaharap niya, kabilang ang pagkakadawit sa pamamaslang sa isang opisyal ng PCSO. Ngayong hapon, kasama natin via phone patch si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel para sa kanyang reaksyon at pananaw sa usaping ito. Magandang hapon po, Congressman Pimentel. Salamat po sa inyong oras. Magandang hapon po sa inyong lahat. Congressman, unang tanong po namin, ano po inyong reaksyon dito sa pag-apply po ng asylum ni Garma sa Amerika? Well, yung pag-apply ng asylum, hindi po madali yan, ano? Meron pong requirement ang host country at saka may mga criteria yan. Usually, yung asylum, binibigay yan dun sa mga politically persecuted persons dun sa bansa nila. In this case, I don't think that this will apply to Colonel Garma because he was not politically persecuted in the Philippines. Rather, he was investigated in her participation, in her involvement, una, dun sa extrajudicial killings during the past administration. Pangalawa, dun sa involvement niya sa pagpatay kay General Wesley Barayuga, yung board secretary ng PCSO. If you will recall, last year, during the Quadcom, lumutang yung si Colonel Santi Mendoza. Ito yung kinontak ni Colonel Garma na tao din ni Colonel Garma na kumontak ng isang gun for hire para pumatay kay Wesley Barayuga. So may mga testigos po tayo na tumuturo na ang nagpapatay kay Wesley Barayuga is si Colonel Garma. So, paano naman naman sasabihin natin na politika yung or politically persecuted siya when in fact Sige, sir. Okay. Sir. Sir. yes. Opo. Sir, medyo naputol na kayo. Sir, tatanong ko lang, linawin ko lang, sir, di ba nag-utos si PNP Chief Marbil na magkaroon ng re-investigation dito sa Barayuga case? Nasampahan ba ng kaso etong si Garma po? Ayan, correct yan. Right after the Quadcom, kaya nga naka-custodiya yung si Colonel Santi Mendoza dahil kasama siya dun sa re-investigation. Ang hindi ko lang alam kung naka-file ba sila ng kaso against Garma and against Santi Mendoza. Ganun po, sir. So wala pang malinaw pala na kung nasampahan din siya ng kaso po, no? Congressman, ang tanong ko naman po, no, so ngayon po, nalaman po natin na nag-apply ng asylum sa Amerika, ito pong si former Colonel Garma. So sa ngayon po ba, hihilingin po ba ng Kongreso na napatawan ito o magbaba ng hold departure order laban kay Garma? Hindi, pag-uusapan pa namin yan kasi committee ba yan eh. Alam mo naman lahat ng action, decision yan by majority. So pag-uusapan namin yan sa committee ba, kung dapat ba kami mag-sulat doon sa Estados Unidos para mag-object doon sa application niya. Magre-resume pa po yung ang session natin sa June 2 pa dahil lahat ng mga congressman busy pa po sa pangangampanya. So we will discuss that once the committee will convene. Okay. Opo, sir. Application of Garma. Okay.
Sir, ganito, huling tanong na lang po, no? Tatalon muna ako sa ibang topic po. Yung yung doon sa TRICOM hearing po, doon sa Pulveron video, di ba? Speaking of humihingi ng asylum, si dating spokesperson po, si Harry Roque, humihingi din ng asylum. Kailangan ho ba siyang patawag na rin sa TRICOM? Although nasa malayo pa rin siya, pero dapat ho ba siya patawag with regards dito sa next TRICOM hearing tungkol doon sa Pulveron video po? Yes, isasama namin siya. Kasi binanggit ni Vicente Cunanan yung pangalan niya na siya yung mastermind doon sa pagpalabas ng polvoron. Noong July 7, 2024, siya ang nagpa-meeting doon sa Chinese restaurant sa Hong Kong after ng Maisog Rally. Doon sinabi na niya, doon sa mga vloggers na meron siyang natanggap na video na yun nga, nagtitake ng cocaine si PBBM. And then sa next meeting nila, pinakita na nga niya yung video. So, yung si Vicente Cunanan, talagang sinasabi niya na yung mastermind is si Atty. Harry Roque. Ganun po. Sir, okay sir. Nako, maraming salamat po, Congressman Johnny Pimentel, sa oras po ninyo at sa pagtanggap po sa aming tawag. Sir, maraming salamat po. Mabuhay po Okay, kayo. thank you. Nagpaalala ang Commission on Election na mahigpit na ipinagbabawal ang pangangampanya sa Monday, Thursday at Good Friday. Ayon kay Attorney Dennis Ausan ng COMELEC Western Visayas, anumang uri ng kampanya sa mga araw na iyon ay maituturing na election offense. Hinikayat rin ng COMELEC ang publiko na magsumbong sa polis o direkta sa kanilang opisina kung may makitang kandidatong lumalabag sa batas. Samantala, nagpaalala rin ang DepEd Region 6 sa mga school heads na bawal ang pag-imbita sa mga kandidato sa moving up or recognition ceremonies. Kung kinakailangan man, dapat muna itong idaan na at paalam sa COMELEC. Tiniyak naman ng Police Regional Office 6 na may sapat silang tauhan para bantayan ang halalan. Kasama na ang mga bagong graduate na pulis na itatalaga sa field. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino ngayong Holy Week. Ayon sa Pangulo, dapat siguruhing ligtas ang mga Pinoy na babiyahe sa iba-ibang destinasyon o mananatili man sa kanilang mga tahanan. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, pinatitiyak din ng Pangulo na ligtas maging ang mga turistang bibisita sa bansa. Nauna nang sinabi ng Department of Tourism na tinatayang aabot ng 30 milyon ang turista sa bansa ngayong Holy Week. Habang marami ang bubiyahe pa probinsya ngayong Semana Santa, puno na rin ng turista ang isla ng Siargao. Pero bukod sa alon at araw, kailangan ding bantayan ang panahon. Live mula sa Surigao, naroon si Clark Pasuit para sa latest update. Clark? Magandang araw, Jeff. Live tayo ngayon dito sa Surigao City, kung saan nagsisimula ng dumagsa ang mga turista ngayong Semana Santa papuntang Siargao para maranasan ang kakaibang experience sa tourist destination dito sa atin. Kahit medyo maulap ang kalangitan ngayong araw ng Martes, nagsimula ng magdatingan ang mga pasahero ngayong araw sa mga pantalan ng Surigao City. Karamihan sa mga bumiyahe ngayong araw ay mga turistang papunta sa Siargao Island. Kampante ang mga turista na makakarating at makakabalik sila on time dahil marami ng biyahe papunta sa mga isla ng Surigao gaya ng Socorro, Dinagat at Siargao Island. Hindi pa ngayon ang inaasahang punuan ng mga biyahe dahil may pasok pa sa mga opisina, pero inaasahang bukas dagsana ang mga bakasyonista. Siguro magsugod ugma. Siguro ma, pero Pulis to nabo yung mga reservation, kulibok na bata o wala? Wala man sir sa karon sir. Patuloy namang nakamonitor ang Coast Guard sakaling maglabas ng gale warning lalo na sa mga biyahe ng pump boats papunta sa mga isla. Ayon sa lokal na turismo, fully booked na ang karamihan sa mga resort at may dagdag seguridad na rin na itinalaga para sa mga pangunahing beach areas. Ngayong gabi, inaasahan ng mahinang ulan pero walang inaasahang malakas na bagyo kaya weather disturbance sa lugar dito sa Surigao at sa Siargao. Jeff? Yes, Clark, kunyari galing ka sa Manila at gusto pang humahabol dyan sa Holy Week, may chance pa ba? Ano masasuggest mo? I-cancel muna, magpa-reserve na lang sa susunod na linggo. So, at wag na isabay ng Holy Week. Kung galing sa Manila
Jack, no, most likely aeroplano yung number one option natin. But for now, medyo fully booked na talaga lahat ng airlines papuntang Siargao Island. So the next option is dito sa Surigao, kung saan kung nasaan nandito ako ngayon. Sa Surigao kasi, Jack, marami kang options. So maraming fast crafts, meron ding mga pump boats, at meron ding mga slow crafts na papuntang Siargao Island. So if Siargao talaga yung target natin, mas advisable na kung hahabol ka pa sa bookings o reservation sa biyahe, mas maiging via Surigao ka na lang. Oh, okay. Sige, maraming salamat sa iyong update dyan, Clark. At mag-ingat ka dyan sa Surigao. Maraming salamat, Jack Batallones. Salamat. Magpapatupad ng road repairs ang Department of Public Works and Highways ngayong Holy Week. Sisimula ng pagkukumpuni ng kalsada alas 11 ng gabi bukas, April 16 hanggang alas 5 na umaga sa April 21. Itinaon sa Semana Santa ang road repair ng DPWH dahil inaasahan na magaan na daloy ng trapiko sa panahon ng mahabang bakasyon. Kabilang sa mga maapektuhan ng roadworks ang ilang lugar sa Quezon City, Pasig at Makati City. Pinapayuhan ang mga motorista na iwasan ang mga apektadong kalsada at gumamit ng alternatibong ruta kabilang ang Mabuhay Lane. Sa aming pagbabalik, mga kawani, sa mga tanggapan ng gobyerno, half-day lang ang trabaho bukas bilang paghahanda sa paggunita ng Semana Santa. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Okay, live traffic update mula ulit tayo, Karangkada. Dito yung situation ngayon dyan sa may NLEX. No? Unahin natin dito sa may Balintawak Toll Plaza, kung saan nakikita natin nagkakaroon ng pila dyan sa mga cash lanes. No? So mga nasa 5 to 10 cars ang pila doon sa ngayon. Pero yung mga RFID lanes yun, medyo maluwag naman sa mga oras na ito. Although inaasahan nga ng NLEX simula bukas ay nasa 10 to 15% ang itataas ng vehicle volume dyan sa area na yan. Tingnan natin, medyo may konting pagbagal na rin doon sa Mapulang Lupa, sa may Valenzuela area. Yung mga papasok naman, yung gagamit ng Mindanao Toll Plaza sa mga oras na ito ay maluwag pa naman, maliban na lang doon sa cash lane na medyo mahaba-haba din ang pila sa mga oras na ito. Sa mga papunta na may Kawayan, no, wala ring magiging problema sa mga oras na ito kung kayo ay manggagaling ng Quezon City at papunta sa Bulacan area. Isang gwardiya ang sangkot sa isang malagim na aksidente sa Guadalupe, Makati. Sa halip na makatulong, nauwi ito sa pagkamatay ng isang babae at pagkasugat ng ilan pa. May report si Kat Kahukom. Inararo ng SUV ang dalawang babae sa Makati, isa ang nasawi habang may iba pang sugatan matapos ang isang trahedyang aksidente sa P. Burgos Street. Ayon sa investigasyon, nakaparada ang SUV sa tapat ng isang pawn shop nang magbolontaryo ang gwardya na iatras ito. Pero imbes na preno, gas ang natapakan, dahilan para humarurot ang sasakyan papuntang Magsaysay Street. Dalawang babae ang direktang nasagasaan, kabilang ang isa na nakaladkad ng ilang metro at idineklarang dead on arrival sa ospital. Tatlo pa ang nadamay, kabilang ang isang bystander at tumatawid. Ginagamot pa ang mga sugatan habang hawak na ng mga otoridad ang gwardya para sa investigasyon. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga ang isang bus driver sa surprise drug test na isinagawa sa Davao City para sa Semana Santa. Samantala, puspusan naman ang paghahanda ng Davao City Overland Transport Terminal sa dagsa ng mga pasahero. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao Correspondent Hernel Tokmo. Sumailalim sa sorpresang drug test ang nasa 100 driver ng bus at van sa iba't ibang terminal sa Davao City kahapon. Isang bus driver ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga sa Oplan Harabas na kampanya ng Land Transportation Office at ng mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang seguridad ng mga mananakay ngayong Semana Santa. Pero sasailalim pa ang nasabing driver sa isa pang test upang makumpirma at sasailalim sa rehabilitasyon. In coordination with PDEA, will conduct confirmatory test to that one person nga nag-positive and i-hold nila ang driver's license to ensure nga dapat safe ang pag-drive sa driver because we want to ensure na safe po na itong mga pasahero. Ayon sa LTFRB, bukod sa drug test,
Nag-i-inspeksyon din sila sa roadworthiness ng mga babiyaheng PUV at sinusuri ang mga maintenance facility at garahe upang matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyang babiyahe. Samantala, unti-unti nang dumadagsa ang mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal. Aasahang aabot sa 1,000 hanggang 1,500 ang bilang ng bus trip araw-araw o katumbas sa 50 to 85,000 na mga pasahero. Starting Wednesday, mag-expect na gyud ta diha sa kanang mga maabot og 1,000, no. Though nakita naman nato ang pag-increase sa volume sa ato ang mga pasahero, pero diha gyud ang adlaw murag mudagsa na gyud ang ato ang mga pasahero. Payo ng DCOT management sa mga commuter na agahan ang pagbiyahe at mas mainam na mag-online booking na lang. Hernal Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Sinuspindi na ng Department of Transportation ang bus company na sangkot sa aksidente kagabi sa North Luzon Expressway sa Valenzuela City. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, inaprobahan na niya ang suspensyon matapos makipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang naturang bus ay bumabiyahe sa rutang Manila-Pampanga at ayon sa ulat, sumalpok ito sa isang closed van at dump truck matapos magpalit ng linya sa NLEX. Sunod-sunod ang mga aksidente sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Mula sa jeep na bumaliktad sa Commonwealth hanggang sa banggaan sa NLEX na nauwi sa suspensyon ng isang bus company. Kasama natin ngayon si DOTR spokesperson Mon Ilagan para bigyang linaw kung ano ang hakbang ng ahensya sa gitna ng mga insidenteng ito at kung paano masisiguro ang kaligtasan ng publiko sa kalsada. Magandang hapon po, Sir Mon, and welcome po sa Arangkada Balita, sir. Magandang hapon, Jack and Jeff. Unfortunately talaga, nakatanggap tayo ng mga aksidente sa iba't ibang mga kalye sa Metro Manila, no? At nalulungkot dyan si Secretary Vince Dizon sapagkat ito ay pagpatunay lamang na napakarami sa ating bansa ang mga reckless drivers. So, ang ginawa niya po dito, number one, yung recent accident dito sa Valenzuela, sa may NLEX. Yes. Abay, sinuspinda na yung number one, yung show cause order, nagpadala sila rito at paliwanag. At sinuspindi na rin ang lisensya ng operator. Opo. At gayon din yung lisensya ng driver. Sinuspindi ito ng LTO. Tapos pangalawa, meron ding aksidente dito sa Commonwealth Avenue. Yes. Unfortunately, may mga namatay. Meron ding aksidente na naganap dito sa may area ng Pangasinan. So all of this, nakalulungkot ito, no? Kaya naman pinalakas ng ating pamahalaan ng DOTR ang kampanya laban dito sa reckless driving. At palagay ko, babalik tayo dito sa step 1, no? May mga steps diyan sapagkat ayaw ng ating Pangulo na nagkakaroon ng madalas na insidente dito sa iba't ibang lansangan. So, maaring ito ay kapabayaan na rin sa ating mga kapabayaan ng mga drivers, kulang sa seminar, no, at paghihigpit ng ating pamahalaan tungkol sa mga requirements sa kanila. Yun nga, sir, ano muna, no? Sabi ko nga, partner, no? Sinasabi ko nga, nagpapalit na, modernize tayo ng mga jeep, di ba? Pero ang problema naman, kung obsolete naman yung pag-iisip ng mga ating drivers, di ba? Di ba? Naiiwan naman luma. So, sir, kasabay ba ng yung jeepney modernization, kung eventually matutuloy yan, kasama din po ba dyan yung parang seminar ulit sa mga drivers? Kasi dapat humabol din naman sila. Bago nga jeep po, pero yung mentalidad mo is luma pa rin. Alam mo, itong drive ng Department of Transportation to take seriously itong prevention and education para sa ating mga drivers. And not only the drivers, pati ang operators. Unang-una, kinakailangan ng drivers natin fit to drive. No? Pangalawa, checkin muna natin kung ang mga lisensya dito ay expired o hindi. Pangatlo, kailangan maging aktibo na ginagawa na ngayon ng LTO, Land Transportation Operation. Iniutos na po ito ni Assistant Secretary Vigor Mendoza sa lahat ng mga regional directors na paigtingin ang kampanya laban sa mga kolorum. No? At pangatlo, pang-apat rather,
kailangan din ho obserbahan po natin dito yung ating mga sasakyan. Mahigpit ang LTO, yung tinatawag natin na blow baguettes. Di ba? Doon sa blow baguettes siguro yung atin pong battery, yung lights, yung oil, yung water, di ba? The brake, the engine. So lahat ito po ay kasama sa road worthiness na kailangan po natin. Now, kinakailangan din po ipaalaala natin din sa ating mga drivers na hindi naman sila bastos sa mga pasahero natin, no? So lahat po ito encompassing doon sa Road Safety Action Plan. Kaya iniutos na rin ni Secretary Vince Dizon ng DOTR, pag-aralan na muli ito dahil sa dami ng aksidente na yan na nangyayari sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang bottom line, ang sabi ni Presidente, sana nga maiwasan ang mga aksidente sa kalye sa lahat ng paraan. Pero Sir Mon at partner, no, ang napansin kasi natin ngayon, medyo surud-surud na talaga. Pero Sir Mon, paano naman ngayon? Yung ating mga kababayan papunta na sa mga probinsya. Siyempre, Semana Santa. Paano po yung naging paghahanda? Kasi parang may nagkaroon ng inspection. Drug use, intoxication. Ano po yung plano po doon ng DOTR? Jeff, maganda ito sapagkat nauna pa man, ito yung proactive approach na ginagawa ng DOTR. Upon the instruction of the President, siguruhin talaga na ang bawat pamilyang Pilipino ay maging safe at maging comfortable sila at ika nga mabilis na biyahe na ligtas. So, ang Philippine Ports Authority, ine-expect nila merong mga pasahero na 1.18 million itong Semana Santa. So, ang ginawa po niyan ay pumasok at naglagay sila ng isang memorandum circular, no? Ang PPA, ang DOTR, ang Marina, at gayon din ang Philippine Coast Guard na yun hulihin yung mga nag-overloading na mga para sa barko. Okay. Now, pangalawa po naman sa eroplano, siguruhin lamang na ang safety nito, mag-check-in tayo ng maaga, no? At magdala na lamang siguro ng bagahe na kailangan natin. And of course, ang security measures naman sa airport natin, whether international or local airports po ito, nakadeploy na ang ating mga OTS, Office of Transport Security, in coordination with our police and law enforcers. Now, for the public road naman, siguruhin din po na hindi kolorum yung inyong sasakyan, no? At gayon din, i-check kung mayroong overloading. Hindi lamang sa eroplano, hindi lamang sa barko, kundi overloading na rin sa mga bus. Otherwise, kung overloaded yung bus na yan, hindi ka makakakilos at very, hindi komportable ang mga pasahero. Sir Mon, yung overloading, madaling malaman. Paano mo malalaman pag kolorum? Pag kolorum, meron pong instant inspection yan. Ngayon, ang mga regional directors, ang LTO ngayon, wala po ngayon, 24/7, wala pong bakasyon ngayon. Yan din ang utos ng Pangulo kay Secretary Vince Dizon ng DOTR. So sir, kumbaga traditionally, di ba partner dati na nagko-cover? I'm sure nagko-cover pa kayo dati. Sir, di ba, tuwing Semana Santa, lagi kayo may random inspection sa mga terminals. Tuloy-tuloy ko ba yan? Ginagawa po yun. Kahapon, ang ating kalihim ng DOTR nagpunta sa PITX. Chinek niya, hindi lamang yung facilities, kalagayan, no, ng ating mga pasahero. Nagpunta rin sa North passenger terminal dito po sa may Manila, kung saan ito po yung dalawang ports na malaki sa atin at yung isa sa Batangas Airport. Sa Batangas PPA, ano? So doon po nagbili na rin siya na kinakailangan maging mabilis sa serbisyo at maingat at iwasan po ang overloading ng mga pasahero. Otherwise, mananagot ang shipping lines, mananagot ang operator until matanggal sila ng lisensya. Yung mga go ahead. Yung mga foreign tourists, Sir Mon, sabi rin ng Pangulo, dapat matiyak yung kanilang kaligtasan. Pero paano naman kapag naka-encounter na naman sila, kunyari taxi driver, na overpricing naman? Naku, isumbong po ninyo yun. May mga hotlines po ang DOTR, ang LTO, ang LTFRB, and all other agencies related to the transportation, especially sa pagmamonitor. Gamitin din po natin ang social media, lalong-lalo na po dun sa mga reckless driving. I-report po natin sa LTO, sa DOTR. At yan po ay bibigyan ng kaukulang aksyon ng ating kalihim. Yun nga sir, kaugnay po sinabi nyo na i-report sa DOTR. Sapat na ho ba sa social media? Kasi inuuna ipopost lang pero walang complaint. Katulad nung kaskasero na bus, I'm sure na monitor ng DOTR yun.
Ano ba masasuggest mo? Magreklamo na lang or i-post nila sa social media? I-post po nila yon sapagkat nakamonitor po 24 hours ang Department of Transportation and all the attached agencies at hindi ho ibabaliwala yung reklamo na yan. Okay. Oo. Sir, baka may gusto ko kayong bilin sa ating mga kababayan na babiyahe po Yung mula sa Holy Week. DOTR. Well, unang-una po ang instruction ng ating Pangulo ay siguruhin ang pamilyang Pilipino na maglalakbay na sila ay komportable, na sila ay ligtas o safe at sila po ay makakarating ng tama at nasa oras sa kanilang destinasyon upang sa ganun ay magkaroon po ng mahabang oras sa kanilang pamilya. Pangalawa, atin ho namang pinapaalaala din na hindi lang trabaho ito ng gobyerno. Kinakailangan makipag-cooperate din ang taong bayan. How? Kailangan dumating po tayo sa ating destinasyon, sa airport, sa ating pong yun hong bus terminal at dun sa ating mga, dun sa pantalan ng mas maaga at hindi po tayo nagmamadali. Yan po ang importante. So, kailangan din makipag-cooperate ang publiko. Okay, sir. Naku, maraming salamat po. DOTR spokesperson Mon Ilagan sa pagpasyal dito sa amin sa studio and good luck po sa bagong mission niyo po, sir. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kaligtasan sa kalsada ay responsibilidad nating lahat pero tungkulin din ng mga ahensya na ito'y bantayan, siguruhin at i-explain mismo sa publiko. 10 hanggang 5,000 turista ang inaasang dadagsa sa Pampanga sa Biyernes Santo para saksihan ang tradisyonal na pagpapapako sa krus. Live mula sa Pampanga, naroon si Gracie Rutao. Gracie, ano latest yan? Mukhang may problema lang partner, si Gracie, no? Na maganda yun kasi alam mo yun sa kutod na yan, di ba? Alam ko nga dati nagkaroon pa ng issue sa safety and DOH nagsabi. Kasi hindi talaga safe yung pagpapapako. At maganda maitanong kay Gracie dahil sinabi, medyo bumaba daw yung number ng mga taong nagpapapako. Pupunta. Yes, pero marami pa rin. Ang target, kung hindi ako nagkakamali, sabi 10 to 15,000 daw. Pero kasi partner, bahagi na ito ng kultura ng mga Yes, taga oo, doon, no? kultura na rin ng mga Katoliko tuwing Holy Week lalo. So, kung yung sa pagpapatigil nun, baka medyo malabo. Oo, kasi kumbaga katulad nga nung di ba, dati may na-interview na parang ilang dekada na niyang ginagawa, bigla mong ititigil. Nakapag-cover ka na ba siya? Nakiinit ka sa lugar na yun, sa kutod. Tapos yung tatay, yung lolo, ipinasa sa tatay, ipinasa sa anak. So, kumbaga, ilang henerasyon na. Ang hirap nga naman kung bigla mo ipapatigil na lang yung gayon. Pero alam mo, yung Pampanga din, bukod naman sa mga crucifixion sites na yan, no? Isa rin yan sa mga sikat. Kasi di ba, sa Bulacan, marami mga magandang simbahan. Yes. Pagpunta mo ng Pampanga, marami din talaga doon. Kung gusto mo talagang magbisita iglesia na kung ayaw mo yung Metro Manila, magbisita iglesia ka doon. Yun nga lang, gagastos ka ng gasolina. Yun lang. Pero buti na lang nagkaroon ng rollback. Iyon. Ay, malaki-laki rollback. Oo, di ba? Pero yun nga, kung gusto mo talagang medyo maganda, ma-adventurous ka sa mga bisita iglesia, well, pumunta ka sa Pampanga. At yun nga, mapupuntahan mo yung mga crucifixion sites. At yun nga, dati, di ba sinasabi, medyo delikado na rin sa health nila. Kasi nga, baka hindi sanitary yung mga ginagamit na pagpapako. Pero sigurado dyan, dadagsain talaga yan, partner, ngayong Holy Week. Yes. Kaya sana dyan si Gracie. Si Gracie. Sa aming pagbabalik, Katy Perry, Gay King at iba pang personalidad nag-sightseeing sa outer space. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Tulad nga kanina na pinag-usapan natin, live mula sa Pampanga, naroon si Gracie Rutao. Gracie, kamusta ang preps dyan para sa Semana Santa? Maya Payaldo, Jack, live tayo ngayon dito sa San Pedro Cotod sa lungsod ng San Fernando, kung saan abala na ang lokal na pamahalaan at mga deboto sa paghahanda para sa tradisyonal na penitensya ngayong Semana Santa. Bagamat Martes pa lang, makikita nyo ngayon dito sa likuran ko, nakahanda na ang makeshift na burol, ang mga medical tents, maging yung mga crowd control barriers sa paligid ng ceremonial crucifixion site. Inaasahan kasing muling magpapapako sa krus sa mga deboto ngayong Huwebes at Biyernes Santo, isa sa pinakatinutukang Holy Week events sa bansa.
Ngayong Semana Santa, itutuloy ni Mang Ruben ang kanyang panata na magpapako sa krus tuwing Biyernes Santo. 64 na taong gulang na si Mang Ruben at ito na ang ika-35 taon na ginagawa ang panata. Ngayon, wala sa akin, wala sa pamilya ko. Ang alay ko na lang kung ano yung darating na mangyayari sa ating bansa at sa ibang bansa. Ang ayaw ko lang mangyari dito sa ating bansa, yung nangyari sa Taiwan. Isa ang lalawigan ng Pampanga sa mga dinarayo tuwing Semana Santa dahil sa mga magagandang simbahan at mga nagpepenitensya. Nasa 10 to 15,000 na katao ang inaasahang daragsa sa 3 sa 4 na crucifixion sites ayon sa City Tourism Office. Ilan sa mga pinupuntahan na simbahan ay ang San Guillermo Parish sa Bacolod na isa sa pinakalumang simbahan sa probinsya. Hindi mawawala sa listahan ang St. James the Apostle Parish o Betis Church na binansagang Sistine Chapel of the Philippines dahil sa mga imaheng ipininta sa kisame. All-white facade naman ng Metropolitan Cathedral of San Fernando na itinayo noong 1755. Ito ang seat of the Archdiocese of San Fernando. Paalala ng PNP, umiwas sa mga lugar na siksikan at iwasan ang pagsusuot ng mga mamahaling alahas. Nagpakalat din sila ng mobile CCTV para magbantay sa mga kritikal na lugar. Bantayan po natin dyan yung mga nagsasalisi doon sa mga nakakaligtaang gamit, yung mga mandurukot, yung mga snatcher, kaya panay ang ating paalala doon sa mga pupunta sa mga Holy Week related activities po ay ingatan po yung kanilang mga gamit. Hanggat maaari po ay wag na po silang magdala pa ng mga mahahaling gamit. Jack, inaasahang maglalabas na ng final advisory ang lokal na pamahalaan regarding yan sa traffic rerouting sa entry points, maging yung health protocols na mga dadalo, maging yung physical preparation din ay pinaghahandaan nila, lalo na yung mga magpapapako sa cruise. Yes, Jack? yes, Gracie, sinasabi nga, medyo totoo ba na kumonti daw yung mga individuals na nagpapapako ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon? Sa panayam natin dun sa ilang magpapapako, nabanggit nila na medyo umonti na nga yung bilang ng mga magpapapako ngayon. Sa buong syudad ng San Fernando, nasa 8 to 9 na mga magpapapako ang nakaschedule ngayong Biyernes Santo. Dahil yan, sabi nila, dumami na rin yung mga crucifixion sites at crucifixion events tuwing Biyernes Santo sa ibang bayan dito sa Pampanga. Gracie, sabi mo nga kanina na sigurado talagang pupuntahan iyan ng ating mga kababayan. Siguro pati ibang foreigner ano. Pero ano ba ang sinasabi diyan ng simbahan? Kasi if I remember it correctly, pero parang hindi nila ito ine-endorso. Pero kamusta ang mensahe ng simbahan diyan? Tama ka dyan, sinabi ng simbahan na hindi nila ito ine-encourage, hindi rin naman nila ito dinidiscourage. Ang paalala lang ng simbahan sa publiko ay may ibang mga pamamaraan ng pagpepenitensya tulad ng taus-pusong pagsisisi sa mga kasalanan at pagtulong sa mga nangangailangan. Okay, Gracie, no, yung sinabi mo, may mga mobile na CCTV at may mga pulis na ipapakalat, no? Although nagulat lang ako, no? May mga mandurukot pa rin ng Good Friday. Sa simbahan. Oo, wag naman, di ba, Gracie, no? Pero yun nga, mga ilan, ay baka na-miss ko lang sa report mo, mga ilan na police personnel yung papakalat nila sa mga sites dyan? Sa interview natin kanina sa Provincial Director ng Pampanga, nabanggit niya na magpapakalat ng 500 police sa buong Pampanga. Ang concentration ng mga yan ay dito sa lungsod ng San Fernando, lalo na tuwing Biyernes Santo. Okay, naku, maraming salamat, Gracie Rutao, sa update mo dyan. And again, hihingi na lang kami ng update sa iyo. Ingat dyan. Salamat. Salamat. Maaari nang mag-work from home ang mga empleyado ng gobyerno mula alas 8 ng umaga hanggang tanghali sa darating na Holy Wednesday, April 16. Ayon sa Memorandum Circular Number 81 mula sa Malacanang, suspendido na ang opisyal na trabaho mula alas 12 ng tanghali pataas upang bigyang daan ang paggunita sa Semana Santa at para na rin sa biyahe ng mga uuwi sa probinsya. Pero paglilinaw ng palasyo, tuloy pa rin ang trabaho ng mga ahensyang may kinalaman sa serbisyong pangkalusugan, disaster response at iba pang vital services. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nakadepende na sa desisyon ng kanilang pamunuan kung papayagan ang work from home o magsususpinde ng operasyon.
Sa kabila ng viral photos, kasama sina Vice President Sara Duterte at dating Senate President Manny Villar, mananatiling bahagi ng senatorial slate ng administrasyon si Camille Villar. Kinumpirma ito ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager na si Congressman Toby Tiangco na nagsabing buo pa rin ang koalisyon sa kabila ng pagkalas ni Senator Amy Marcos. Ayon kay Tiangco, ang mga kandidato ng Alyansa ay pinili mismo ni Pangulong Marcos batay sa kanilang kakayahan, karanasan at dedikasyon. Todo suporta si Vice President Sara Duterte sa muling pagtakbo ni Senator Amy Marcos sa Senado. Sa isang Facebook video ni Senator Amy, magkasamang lumantad ang dalawa parehong nakaitim bilang simbolo raw ng pagluluksa sa tumataas na krimen at gutom sa bansa. Ayon kay VP Sara, buo ang tiwala niya kay Senator Amy at hinikayat ang publiko na muling ihalal ito sa Senado. Pero habang umaani ng suporta ang tambalang itim o Inday Sara Trust Amy Marcos, maraming netizens ang hindi kumbinsido. May ilan na nagsasabing magkasulungat daw ang paninindigan ng dalawa at tila pampolitikang drama lang ang lahat. Matatandang kumala si Senator Amy Marcos sa administration slate ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya rin ang nanguna sa investigasyon kaugnay sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pag-turnover nito sa ICC. Mas angkop na gamitin noong panahon ng Administrasyong Duterte ang paglalarawan sa kalagayan ng Pilipinas bilang itim. Ito ang reaksyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa political ad ni Senator Amy Marcos kung saan ini-endorso siya ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Castro, mas papaliwanag na ang administrasyon ngayon. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Magkasama na sina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa isang ad campaign na tinawag nilang itim. Inday Sara Trust Amy Marcos. Pero sa halip na suporta, halo-halong reaksyon ang ng publiko. May natutuwa, meron rin namang nagtaas ng kilay. Kaya ngayong gabi, kami ang may tanong. Ano ang masasabi mo sa itim campaign ni na VP Sara at Amy Marcos? Pakinggan natin ang boses ng bayan sa Masasabi. Panibagong kulay na naman. So, yung mangyayari is parang maulit lang din. Ga-advertise ka pa ng kulay na hindi ko ba maintindihan kung bakit itim. Marami ng taong naloko, marami ng taong bumoto ng maling tao. Masasabi ko na lang po is wag po tayo magpadala po sa mga advertisement just because nakikita po natin sa advertisement na tumutulong po sila. Ginagawa na talagang business yung politika kung saan nagre-rebrand sila tapos ginagamit nila yung kulay na itim. Pero ganun pa rin, bulok pa rin yung pamamahala nila. Yung about sa kulay naman po, itim, parang kadiliman o ganyan. Bagay lang sa kanila yung itim kasi itim naman yung utak nila. yun lang. Itim, hindi lang kulay kundi ngayon ay simbolo raw ng pagluluksa laban sa krimen at gutom. Pero ang tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos ay lalo pang naging usap-usapan. Lalo na't marami ang nagsasabing may halong drama at pampolitikang estratehiya lang ito. Para talakayin ang mas malalim na kahulugan at epekto ng kampanyang ito, makakasama natin live ang political analyst at dating presidential advisor, Sir Ronald Llamas. Magandang araw po, sir. Magandang gabi, sir. At welcome ulit.
Magandang maitim na gabi, Jack at saka Jeff, no? Parang cartoons yung pangalan nyo ngayon, ha? Parang Looney Tunes, ha? Pero sir, unang-una, naniningil nga pala si Sir Alan Herman ng 2 iPhone daw dahil pumasok daw si Senator Bato de la Rosa. Nagkapustahan daw kayo, pumasok sa winning circle. Paano yan? Oo, 2 iPhone yun. Magbabayad ba kayo? Baka pero magbago pa. Mukhang mananalo naman ako doon sa ibang pusta eh. So, pambayad ko yung iba, no? Palitan. Tsaka, 1 buwan pa naman. Sabihin mo naman kay Alan, huwag niya kagad niyang bilangin yung kanyang manok. Pero Sir Ronald, itong tambalang itim, ito ba ay pampanalong move? Not necessarily. Una nga ay medyo palapit na sa eleksyon. Holy Week naman, wala namang masyadong kampanya dyan. So practically, 3 weeks yung kampanya. No? Ikalawa ay yung ad mo, usually yan ay positive. Diba? Hindi tayo sanay katulad sa Amerika, kung nakapag-observe kayo ng election doon, mas maraming negative eh. Yes. Mismo sa mga TV ads. Sa atin, hindi tayo sanay dyan eh. Kaya hindi ko alam kung ito ay magmamarka. Ikatlo, ay dapat yung ad mo kasi, hindi pwedeng baliktarin laban sa'yo. Katulad na nakita natin sa mga interview. Diba? Nagbabago eh. Mismo Malacanang, ginamit yung ad mo laban sa'yo. Kaya usually, positibo para hindi magamit. Ngayon, nagagamit eh. Pero hindi naman siya surprising dahil from the very start naman ay magkalapit naman talaga si Amy at saka si Sara. Nung tumakbo si Amy as senador, 2019 ba yun? Di ba dalawa silang nagmomotor? Yun yung kanilang ad nun eh. Tapos nung 2022 election, ay si Amy daw ang nagkumbinse kay Sara na mag-vice president kay Bongbong. At nung 2023, ang sabi ni Amy, kahit mag-isa na lang siya, hindi niya iiwan si Digong at saka si Sara. So, medyo matibay naman yung kanilang pagsasama. Pero nung Pebrero 2024, nung launching ng campaign ng Administration Alyansa, nandun naman si Amy. At tinaas yung kamay niya ng kanyang kapatid. At mukhang ngayon, bumaliktad na naman siya, tumambling na naman, at mukhang ngayon talaga ay mahirap na magkabalikan. Nagkasunugan na ng tulay. Pero medyo negatibo rin yan dahil mismo si Amy, sinabi niya, last week, na pinapagalitan siya ng mga matatandang Ilocanong mga lola na bakit mo binabanatan yung kapatid mo publicly. Medyo sa mga Pilipino, hindi lang siguro sa Ilocos, medyo hindi ganun kaganda yun. Yun nga sir, yung lagi ko nga iniisip or tinatanong partner, sir, no? Sige, dahil sa move mo, nakakuha ka, posible ka nakakuha ng votes mula sa Mindanao. Pero paano naman yung base mo sa North, nababawasan kaya? Ganun kaya, sir, yun? Kumbaga, yes, magpapad ka sa Mindanao, pero nababawasan, which is ganun din mahalaga naman. yung observation mo na yun, na pwede kang madagdagan dito, pero mabawasan ka naman dito sa mas malaki ang boto. No? At for now, hindi naman ganun ka-insignificant yung mga anti-Sara. No? Lalo na, yung mga pro-Sara ay hindi naman solido na pro-Amy. Diba, nung isang araw lang si Hanilet binanatan niya si Amy na itong kanyang Senate hearing, puro ka-ekan lang ito. At hindi naman daw pwede na hindi alam ni Amy yung kanyang tinatanong sa Senate hearing kung sino nag-utos sa pag-aresto kay Digong. Ganon din si Sal Panelo at saka si Baste Duterte na ito daw ay arte lang, epal lang, no? In aid of election. Kaya mismo yung mga kamag-anak ni Sara at mga kaalyado ay hindi solido kay Amy. No? Kaya duda ako kung ito ay makakadagdag sa kanya, lalo na medyo malaki na yung kanyang nilaglag. Baka kay Camille pwede pa, no? Dahil hindi pa naman siya umaalis sa administrasyon, bagamat hindi na siya sumasama sa mga sorties, tapos in-endorse pa siya ni Robin Padilla. Oo. Kaya hindi ko sure, no? Dahil parang hindi lang ito Amy, hindi lang ito Camille, hindi lang ito usapin ni Alan Peter, na lahat ay membro ng Nationalista Party. No? Siyempre si Pia, membro rin, although tahimik siya. So pwedeng yung Nationalista Party ay nagiging independyente o dumidistansya na sa administrasyon at mas tumatalon
kay Digong, na dati naman talagang nandun sila. Huwag niyo kalimutan, si Mark Villar ay Secretary ng Public Works under Digong, di ba? At si Cynthia at saka si Mark Villar ay defender ni Kibuloy last year, no, nung siya ay huhulihin. Kaya parang yung natural naman nila talaga na alyansa, mukhang doon naman sila pumupunta ngayon. Pero Sir Ronald, baka naman ito po ay taktika, no, sa party po ni Senator Amy Marcos. Sasabi nyo nga kanina, mabawasan man sa norte, baka naman kayang hilahin ang Visayas at Mindanao. Para kay Amy o kay Camille? Para kay Amy. Yun yung posibleng calculation niya. No? Ang problema nga ay, solido ba yung mga Duterte para sa kanya? Ikalawa ay gaano yung galit sa kanya ng mga anti-Duterte, especially yung kanyang kapatid na presidente. Dahil sa dulo, may value added kasi yung administrasyon ng mga 10% in terms of machinery. Baka hindi lang yun minus sa kanya, baka gamitin pa yon para siya ay talagang ilaglag. Kaya makikita natin in a few weeks, no? Hindi nga buwan eh. In a few weeks makikita na natin kung ito ay matagumpay. Pero pwede na magpustahan, katulad namin ni Alan Herman. Pero sir, tingin niyo yung move na to is a little too late for Senator Amy? Well, too little, too late. Ito kasi yung panahon na ito yung eleksyon na talagang dominated ng social media. Kaya ayoko magsalita ng tapos kung ito ay too late or too early. No, yung mga nakaraan nating eleksyon, naiiba dito eh. No, halimbawa dito, very dominant ang TikTok. Diba? At this point, na hindi katulad ng mga nakaraang eleksyon. Ang ibig sabihin, things can change overnight. No? Kahit maiksi na lang, sabi ko nga kanina, practically 3 weeks na lang, ay hindi ko sure kung at this point kasi, from my vantage point, parang mahihirapan na si Amy. Then again, ay pupusta ba ako kay Alan Herman tungkol dyan? Baka. Sir Ronald, madami rin mga umuugong na balita partner. Baka naman ito daw ay paghahanda na sa 2028. Amy, Sara. Pwede, dahil lahat naman ito ay nakatutok na rin, hindi lamang sa 2028. Ito ay nakatutok na rin sa possible impeachment ni Sara. Yun yung elephant in the room eh. Nagdadagdag na ng mga kaalyado si Sara na gusto niyang manalo para hindi siya makonvict dito sa parating na impeachment. Pero tama yung sabi mo, Jeff, ito ay 2028 na mas maaga. Dahil nga yung si Sara nagsabi na, gusto kong tumakbo for president. No? At yung tingin naman ng mga iba, ay wala namang malakas na kandidato yung administrasyon, kaya sila ay nag-gravitate papunta kay Sara. Kaya tama na ito ay calculation going into 2028. Moving forward na po. Ang hindi lang naman maganda, yung statement ni Toby Chanco, yung campaign manager ng Alyansa, na ito ay just addition. Okay. Nako, sir, talagang kulang ang isang segment ko. Dapat isang buong show talaga kay Ronald. No? Sir, maraming salamat ulit sa pagpasyal po dito sa aming mga studios at good luck po sa pustahan nyo. Anytime. In spite of massive traffic. Yes, sir. Maraming salamat, Sir Ronald Llama, sa inyong insights and of course, sa napaka-lively na discussion tungkol sa ganyan po. Salamat, sir. Salamat, Thank you po. Jeff and Jeff. Kung dito sa Pilipinas, karaniwang ahas ang unwanted visitor sa bahay, sa India, iba. Nabulabog ang isang pamilya doon matapos pasukin ng leon ang kanilang bahay. Base sa report, natutulog ang mag-anak nang biglang pumasok ang leon. Ayan, ay ang laki o partner raw. Sa video, kitang patay pa ang ilaw sa loob ng bahay, pero nang buksan ng flashlight, bumulaga sa kanila ang leon na nakatambay sa may kusina. Sa sobrang takot agad, humingi ng tulong ang pamilya sa kanilang kapitbahay. May tutulong ba kapitbahay sa'yo pag ganyan? Nakita mo nila ang leon makalipas ang 2 oras. Ayon sa mga otoridad, lumusot ang leon sa butas ng bubong. At pakalaking butas naman doon. Okay. Ano gusto mo, leon o daga? Ha? Leon o daga? Yung daga na lang siguro. Okay, nako. Bababa tayo at yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Jack Batallones. At sa ngalan ni Niña Corpus, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.